Sa pagtatapos ng ikatlong linggo ng paglilitis kay VP Sara, hindi lang depensa at prosekusyon ang nagbanggaan. Bukod kasi sa paglitaw ng salaysay ng isang dati umanong miyembro ng Davao Death Squad, naging issue rin ang oras ng pagtatanong ng ilang senator judge. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagulat ang live mula sa Senado. Hannah, ano ba ang nangyari sa Day 9 ng impeachment trial? Corina, tila nagkatensyon sa Day 9 ng impeachment trial ni VP Sara nang si Senator Judge Robin Padilla na ang nagtatanong. Nagreklamo kasi itong si Senator Judge Raffy Tulfo dahil daw tila hindi consistent ang time allotment sa mga hukom pagdating sa pagtatanong. Naging concern ni Padilla ang pagkasulpot na naging salaysay ni retired policeman Arturo Las Cañas na una nang nilinaw ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro at Presiding Officer Cheese Escudero na lumitaw ito dahil bahagi ito ng open source investigation ng NBI. Pagdating yan sa umano'y pattern of violence ng bise. Lumitaw kasing dati na rin palang nagpabago-bago ng salaysay si Las Cañas na dating Davao Death Squad member ayon na rin kay Senator Ping Lacson na nag-iimbestiga rito noong 2017. Nagrekomenda ng kasong perjury si Lacson noon pero hindi natuloy ang pagsasampa ng reklamo. Paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng testimonya ng witness. Hindi pa din po sinasagot. Laman ng nasabing salaysay ni Las Cañas ang umano'y naging partisipasyon ni VP Sara sa Oplan Tukhang sa Davao City nung siya pa ang alkalde nito. Kalaunay nilinaw ni Luistro na kung generally ay pabago-bago ang testimonya ng isang testigo, maaari itong maturing na kasinungalingan. Iginiit din ni Padilla na wag daw magsalang ang prosekusyon ng mga testigong nahaharap sa reklamong perjury dahil ayon sa kanya may ganitong kasong kinakaharap umano ang mga dati ng impeachment trial witness na sina Agent John Mark Calilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Pero sabi ni Luistro, hindi ito totoo. Hindi rin daw madidisqualify ang isang testigo dahil sa ganitong kaso unless may exceptions sa ilalim ng batas. Dito humirit si Padilla na umani ng reaksyon sa mga nasa plenaryo. Pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo ba, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal court. po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po order in the sila allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Sinubukang i-relate ni Padilla sa mga nakakulong ngayong mga senador pero hindi naman daw sila mga testigo ayon kay Luistro. Humaba pa ang naging talakayan hanggang sa nainis na raw si Senator Judge Tulfo. Kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging fair tayo. Sinabihan naman ni Presiding Officer Cheese Escudero ang kung tawagin ay bell ringer at pinarap up na rin si Padilla kasunod nito. Corina, tapos na ang pagsalang kay Matibag bilang testigo at tapos na rin itong pagtalakay ng Senate Impeachment Court sa reklamong umano'y assassination plot ng Vice laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinasabtina na rin, Corina, yung ilang mga bangko
Bangko at Anti-Money Laundering Council para naman doon sa susunod na tatalakayang article of impeachment na tungkol sa umano'y misuse of confidential funds. Kasama rin doon sa ipinasabina ang dalawang land bank representatives na sina Violeta Campuzano at Nenita Constantino na pinahaharap sa korte sa July 30. Corina. So Hana, walang balak si NBI Director Matibag na magbigay ng pangalan tungkol sa umano'y nakausap ni VP Sara sa kanyang banta laban sa buhay ng Pangulo. Corina, doon sa naging trial kanina, wala siyang nabanggit na pangalan, pero nang tanungin kung ano na ba yung progress nitong sinasabing investigasyon nila tungkol doon sa possible persons of interest, pagdating doon sa kinausap umano ni VP Sara, kaugnay nga nung sinabi niyang banta, nasa around 6 to 7 out of 10 na raw itong probe na sinasabi ni Matibag, at katunayan na disclose din itong si Matibag na ilan daw sa mga miyembro ng Vice President Security Group yung mga personalidad na umano'y tinitignan nila bilang posibleng persons of interest. Corina. So may paliwanag na rin ba ang presiding officer tungkol sa sinabi naman ni Senator Raffy Tulfo na nakakahalata na raw sila sa time allotment ng mga senator judge? Corina, nilinaw ni Escudero na pagdating daw sa Senate Impeachment Court, wala raw minority at majority di gaya ng nangyayari tuwing Senate session. At kasabay niyan, sinabi niya rin na dati na rin naman daw humingi ng extension itong si Senator Judge Ping Lacson sa isa sa mga Q&A portion ng impeachment trial to prove na wala ngang pinapaboran itong Senate Impeachment Court pagdating sa time allotment. Balik sa'yo, Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.